Breaking news, Russia iniwan na nga ba ang Iran habang naghahanda ng tumakas ang IRGC? Noong pumirma ang Russia at Iran ng Strategic Partnership Treaty noong January, ay opisyal na nilang pinagtibay ang isang relasyon na matagal nang lumalalim. Pero ngayong patuloy at walang tigil na inaatake ng Israel ang Iran, nakatingin ang lahat kay Vladimir Putin at sa lakas militar ng Russia kung tutulong ba ito. Hindi na kasing tibay ng dati ang Tehran at kapag bumagsak ito, isa na namang mahalagang kaalyado sa Middle East ang mawawala sa Moscow. Matatandaan na dati, isa ang Iran sa pinakaimportanteng supplier ng armas ng Russia sa gera sa Ukraine. Tinulungan din ng Iran ng Russia na iwasan ang oil sanctions. Pero ang mas mahalagang tanong ay ano na ang susunod na hakbang na gagawin ng Russia. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creators. Salamat po. Balikan natin kung gaano kahalaga ang Iran at Syria para sa Russia. Bumagsak na ang rehimen ni Assad noon pang December ng 2024 pero hindi dapat maliitin kung gaano ito kalaking dagok para sa Russia. Nanatili sa kapangyarihan si Bashar al-Assad dahil kay Putin. Noong 2015 nang muntik na siyang mapatalsik ng mga opposition forces na suportado ng US and Turkey at iba pa, nagpadala ang Russia ng sarili nitong Air Force para tulungan si Assad sa pamamagitan ng malawakang pambobomba. Nagpadala pa si Putin ng kilalang Wagner militia para lumaban sa Syria. May dalawang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Una, gusto niyang gamitin si Assad bilang pangontra sa US sa Middle East. Pangalawa, nakita niya ang strategic na halaga ng Syria para sa Russia. Matagal nang malapit si Putin sa pamilya Assad at binigyan ng Syrian government ang Russia ng access sa isang mahalagang daungan sa Mediterranean Sea, ang Port of Tarsus. Nagkaroon din sila ng airbase malapit doon. Dahil dito, nakakapagpakita ng lakas ang Russia sa North Africa, Southern Europe at Middle East. Dati, nagagawa nila yon dahil noong 2024, biglang bumalik ang lakas ng mga rebelde. Sa panahong ito, sobrang hinana ng rehimen ni Assad at tuluyan na itong bumagsak sa loob ng ilang araw. Tinapos na ng bagong Syrian government ang lease ng Russia sa Port of Tarsus at nagsimula ng umatras ang mga puwersa ng Russia. Lahat ng taon ng Russia sa Syria ay nauwi sa wala at ang Turkey ang siyang nagwagi dahil sinuportahan nito ang mga rebelde. Isa rin itong senyales ng kahinaan ng Russia dahil tila iniwan na nila ang laban sa mga rebelde. Ang pagkawala ng Syria ay malaking kawalan para sa Russia. Nakikipag-usap na sila ngayon sa bagong gobyerno ng Syria. At kahit hindi na nila mapanatili ang mga base nila ron, hindi naman Syria ang pinakaimportanteng kaalyado nila. Pero hindi alam ng Russia na mas malala pa pala ang maaaring mangyari. Hindi nila inakalang posibleng mangyari rin ito sa isa pang mas mahalagang kaalyado nila sa Middle East, ang Iran. Pagkatapos ng lahat, dapat sana ay naprotektahan ng mga missile at drone arsenal ng Iran ang bansa laban sa gulo kontra Israel. Binigyan pa nga sila ng Russia ng mga high-end missile defense system tulad ng S-300 at S-400. Layunin nitong pigilan ng mga Israeli fighter jets pero hindi ito gumana. Na-neutralize ng Israel ang lahat ng Russian-made air defenses at nakuha nila ang kontrol sa himpapawid sa Iran. Dahil dito, nabomba ng Israel ang mga target na militar at pamahalaan ng Iran. Banta ito sa mismong pag-iral ng rehimen ng Iran. At malaking problema ito para sa Russia dahil ang Iran ang pinakaimportanteng kaalyado nila na tanging China lang ang maaaring pumantay. Bago natin talakayin ang mga epekto nito sa Russia, tingnan muna natin kung gaano kalapit ang ugnayan ng dalawang bansang ito. Ang pangunahing dahilan ng alyansa nila ay pareho silang kalaban ng US. Ayaw ng mga Iranian sa pakikialam ng Amerika sa Middle East. Galit sila sa mga intervention ng US sa Iraq, Syria, Afghanistan at Libya. At natatakot silang baka sila na ang sunod. Pero higit sa lahat, galit sila sa suporta ng Amerika para sa Israel. Sa loob ng maraming taon, mahigit $228 billion ang ibinigay ng US sa Israel bilang military aid. Magkagalit na magkalaban ng Iran at Israel at gusto ng Islamic regime sa Iran na mawala ang Israel. Samantala, ayaw rin ng Russia sa pakikialam ng Amerika sa Europe. Galit si Putin sa pagpapalawak ng NATO pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union. Kaya sinubukan niya itong pigilan sa pamamagitan ng paglusob sa Ukraine. Pero halos hindi ito nagtagumpay. Dahil magkapareho ang pananaw nila, nagsimulang magtulungan ang Russia at Iran nitong mga nakaraang taon. Noong sumiklab ang gera sa Syria na nabanggit natin kanina,
Magkasama silang sumuporta kay Assad para labanan ng West. Tinulungan din ng Russia ang Iran na buuin ang kanilang nuclear program, kasama na ang konstruksyon ng Bushehr Nuclear Power Plant. Dahil dito, mas napaunlad ng Iran ang kanilang uranium enrichment, lampas pa sa level na kailangan para sa civilian use. Pero pagkatapos ng pag-atake ng Russia sa Ukraine noong 2022, lalo pang lumalim ang kooperasyon nila. Nagsimulang mag-supply ang Iran ng libu-libong Shahed kamikaze drones sa Russia para sa gera sa Ukraine. Iba-iba ang estimate, pero malamang ay ilang libo na ang naipadala ng Iran. Tinulungan pa nila ang Russia na magtayo ng pabrika para gumawa ng Iranian-designed drones. Matagal nang nagsimula ang Iran sa drone technology noong 1980s pa, kaya mas advanced sila kaysa sa Russia sa ilang aspeto. Halos araw-araw ginagamit ng Russia ang mga drone na ito sa Ukraine, karaniwan para sirain ang power grid at mga syudad. At syempre, walang problema ang Iran sa ganitong klase ng war crimes, gaya rin ng Russia na walang problema sa pagtanggap ng mga Hamas leaders sa Moscow. Pero higit pa sa pananakot ang gamit ng Shahed drones. Dahil sobrang mura ng mga ito, nagagamit sila ng Russia para ubusin ang air defense ng Ukraine. Mas mahal kasi ang mag-shoot down ng drones kaysa gumawa ng drones. Kaya naging mahalagang bahagi ito ng war of attrition strategy ng Russia. Sa madaling salita, umaasa talaga ang Russia sa Iran, pero may mga bagay din na kailangan ng Iran mula sa Russia. Mas maganda kasi ang mga lumang military equipment ng Russia kahit luma na ito. O yun ang akala dahil inakala ng Iran na protektado na sila matapos bumili ng S-300, Tor M1 at kamakailan lang ang S-400. Pero lahat ito ay pumalpak laban sa Israel. Sinubukan din kumuha ng Iran ng fighter jets at attack helicopters mula sa Russia. Noong 2023, may mga ulat na nagbenta ang Russia ng Sukhoi Su-35 fighter jets, MiL Mi-28 attack helicopters at Yak-130 jet trainers sa Iran. Akala nila game changer ito dahil ang Su-35 ay advanced fighter jet. Dati kasi umaasa lang ang Iran sa mga luma nilang F-14 at F-4. Pero sa kabila ng gulo, hindi pa nakikita sa bakbakan ang mga bagong Russian jets at helicopters. Kaya posible na hindi pa sila naipadala o hindi pa gumagana. Pero ang mas mahalagang usapan ay tungkol sa military satellites. Ito ang gamit para sa precision strikes. Malayo pa ang Iran sa larangang ito kahit marami silang missiles. Mababa ang resolution ng kanilang imaging satellites. Pumapalpak ang mga rocket launches nila at hindi stable ang orbit ng mga satellites. Pero tinutulungan sila ng Russia. Nagla-launch ang Russia ng mga satellite para sa Iran at nagtutulungan sila sa technology. Kung paano gumawa ng sariling satellite, may posibilidad din na may tulong sa missile technology. Mahilig ang Iran sa missiles, pero mas mahusay ang Russia sa paggawa nito, lalo na sa ballistic at hypersonic missiles. Posible ring palihim na ibinabahagi ng Russia ang technology na ito sa Iran at may mas matinding theory pa na posibleng totoo rin ito sa nuclear weapons. Noong January ngayong taon, pumirma ng Comprehensive Strategic Partnership ang mga presidente ng Russia at Iran sa Moscow. Isa sa mga layunin nito ay paigtingin ang economic ties at bilateral trade. Parehong sila ang pinaka-sanctioned na bansa sa buong mundo, kaya bilang mga pariah state, nagtutulungan sila. Gusto rin ng Russia na gamitin ang Iran bilang strategic north-south transport corridor para makapasok sa market ng India. Nais din nilang palakasin ang kooperasyon sa pananalapi dahil pareho silang pinutol mula sa SWIFT Global Banking System. May mga plano rin na palawakin ang joint military drills, mas pagibayuhin ang oil at gas coordination at magtulungan sa cybersecurity at cyber warfare. Hindi pa alam ng publiko ang buong nilalaman ng kasunduan, kaya posibleng may mas marami pang nakasulat doon. Pero ang masaklap nito lang June 11, na-ratify ng Iran ang partnership at makalipas lang ng 2 days, nangyari ang matinding pag-atake ng Israel. At kung magtutuloy-tuloy ang gulo, malamang ay hindi na maisa sa katuparan ang partnership na yon. Ang pag-atake ng Israel ay nagbunyag din ng malaking kahinaan sa alyansa ng Russia at Iran dahil hindi talaga nagpakita ng interes ang Russia na makialam. Kinondena lang ng Russia ang ginawa ng Israel bilang paglabag sa international law, na medyo ironic galing mismo sa Kremlin. Pero bukod sa pahayag na yon, wala nang konkretong tulong ang ibinigay ng Russia. Walang ipinadalang armas o bagong kagamitan para sa Iran. Malamang ay umaasa ang Supreme Leader ng Iran na magpadala man lang sana ng panibagong air defense systems ang Russia kahit papaano kung hindi agad ito masisira.
Ang kakulangan ng suporta mula sa Russia ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, wala ng ekstrang resources ang Russia na maibibigay sa Iran dahil hirap na rin sila sa Ukraine. Hindi kayang sabay na lumaban sa dalawang gera. Kita na ito noon pa noong bumagsak ang rehimen sa Syria noong December 2024. Ang kakulangan ng suporta mula sa Russia ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang rehimen doon. Pangalawa, nagpapakita rin ito na hindi talaga base sa tunay na pagkakaibigan ang relasyon nila ng Iran. At para maintindihan yan, balikan natin ang kaunting kasaysayan. Mahigit 500 years nang may diplomatikong ugnayan ang dalawang bansa at sa matagal na panahon maganda naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero nagsimula silang maglaban noong First Russo-Persian War noong 1651 at nagtuloy-tuloy ito hanggang sa Fifth Russo-Persian War noong 1826. Dahil sobrang lakas ng Russian Empire noon, napunta sa impluensya ng Russia ang hilagang bahagi ng Iran. Noong 1907, nagsanib puwersa ang Russian Empire at British Empire para hatiin ang Iran sa tatlong sphere of influence: Russian zone sa hilaga, neutral zone sa gitna, at British zone sa timog silangan. Lubos itong ikinahiya ng mga Iranian. At nang pansamantalang umatras ang mga Russian noong panahon ng Russian Revolution, bumalik sila noong 1920 at sinakop ang ilang bahagi ng hilagang Iran. Umatras lang sila noong 1946 matapos ang World War II. Noong 1953, nagkaroon ng pag-aaklas na isinagawa ng CIA at MI6 para makuha ang oil resources ng Iran. Dahil dito, naging kaaway ng Soviet Union ng Iran dahil nakipag-alyansa ito sa West. Pagkatapos ng Iranian Revolution noong 1979, kung saan nagtagumpay ang Islamic regime, hindi pa rin bumuti ang relasyon nila. 1 taon lang ang lumipas, nagsimula ang matinding Iraq-Iran War nang lusubin ni Saddam Hussein ang Iran. Sa simula, neutral ang Soviet Union. Nagbibigay sila ng armas sa parehong panig. Pero noong 1982, nagdesisyon silang suportahan na lang ang Iraq. Ayaw kasi nila sa bagong Islamist regime ng Iran at dala na rin ng matagal na alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil sa kasaysayang ito, hindi talaga sila matalik na magkaibigan. Pero noong bumagsak ang Soviet Union 3 taon matapos ang gera sa Iraq at Iran, parang nag-reset ang relasyon nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila tunay na magkaalyado. Gusto ng parehong bansa na maging superpower, pero nagkataon lang na pareho sila ng kaaway, ang West. Bukod doon, halos wala na silang pinagkakasunduan. Noong 2007, inalok ang Iran na sumali sa CSTO, isang samahang military na pinamumunuan ng Russia na parang katumbas ng NATO. Sa simula interesado ang Iran pero hindi rin ito itinuloy. Malamang dahil hindi nila lubos na pinagkakatiwalaan ang Russia dahil sa kasaysayan at mga stratehikong dahilan. At kung ideolohiya ang pag-uusapan, sobrang magkaiba rin sila. Dahil Islamist ang rehimen ng Iran habang authoritarian pero secular naman ang Russia. Ang tanging magkatulad nila ay pareho silang may mahigpit na pamahalaan. Kaya nung inatake ang Iran ng Israel, basta na lang umatras ang Russia. Sa huli, gusto lang talagang gamitin ng Russia ang rehimen ng Iran bilang instrumento. Hindi talaga sila interesado na totohanang protektahan ito. Ngayon, pilit inaayos ni Putin ang sitwasyon dahil mas gusto niyang manatili sa kapangyarihan ang Iranian regime. Sa isang tawag kay President Trump, sinabi ni Putin na handang mamagitan ang Russia sa pagitan ng Israel at Iran. Nag-aalok pa siya na pwedeng sa Russia na lang dalhin ang uranium ng Iran. Pero isa na naman itong paraan ng Russia para palawakin ang impluensya nito sa rehiyon. Bigla na lang ngayong gustong magmukhang peacemaker si Putin mula pagiging taga-suporta ng Iran, gusto niyang magpakitang tagapamagitan. Gusto niyang maging taga-garantiya ng seguridad sa rehiyon. Pero si Trump, hindi siya interesado kaya malamang mapapalayo na naman si Putin sa Middle East at malaki ang epekto nito. Gustong magpakitang world power ang Russia, pero kung mapatalsik sila sa Middle East, magiging regional power na lang sila. Kapag nawala rin ang smuggling ng Iranian oil at ang trade routes sa Iran, lalo pang masisira ang ekonomiya ng Russia. At kung mawala ang mga Iranian drones, masihina si Putin sa giyera sa Ukraine. Kung tuluyang bumagsak ang Iranian regime, maaari nang ibalik ng West ang resources nito mula Middle East pabalik sa Europe na lalo pang magpapalakas sa Ukraine. Pag-usapan naman natin ang giyera sa Ukraine. Kung ikukumpara mo kung paano umatake ang Israel sa Iran at kung paano nakikipaglaban ang Russia sa Ukraine, malaki ang ipinapakita nito. Ipinapakita kung gaano kalakas ang US-backed alliance kumpara sa alyansa ng mga paraya states.
Ilang taon nang nilalabanan ng Russia ang Ukraine pero kaunti lang ang progreso. Samantalang sa loob ng ilang araw lang, nasira ng Israel ang maraming bahagi ng military ng Iran. Sobrang dami ng aircraft ng Russia ang nasisira sa Ukraine. Pero ang Israel, malayang nakakalipad sa himpapawid ng Iran para bombahin ang mga target. Hanggang ngayon, hindi matarget ng Russia sina Zelensky at ang military commanders ng Ukraine. Pero ang Israel napatumba ang mga top officials ng IRGC. At marami pang ibang pagkukumpara na pabor sa Israel at sa West. Mukhang malinaw, mas advanced ang Western militaries pagdating sa armas, technology at intelligence. Dahil parehong sinusuportahan ng Western powers ang Ukraine at Israel sa pera, sa armas at sa intelligence. Partikular na ang US, ang pinakamalaking taga-suporta nila. Hindi naman para bawasan ang sariling kakayahan ng Ukraine at Israel, pero malaking bagay talaga ang tulong ng West. Ngayon kung titingnan natin ang mga nangyayari sa Iran at Ukraine, may mga tanong na dapat pag-isipan. Kung ganito kahina ang Iran, paano pa kaya ang Russia? Pareho silang sumobra sa kanilang kakayahan. Ang Iran sinubukang kontrolin ang Middle East sa pamamagitan ng Axis of Resistance. Pero ngayon halos wasak na dahil sa gulo nila sa Israel. Parang pumirma ang Iranian regime sa sarili nitong katapusan. Ganon din ang Russia. Gusto nilang bumuo ng sphere of influence lampas sa kanilang mga hangganan. Pero nagkamali sila ng kalkulasyon sa Ukraine. Hindi nila inasahan na magiging proxy war ito laban sa NATO. Pero may malaking kaibahan, ang Russia may pinakamalaking arsenal ng nuclear weapons sa mundo, kasunod lang ng Amerika. Sa isang banda, ginagamit ng Russia ang mga nuclear weapons bilang panakot para hindi sila galawin ng ibang bansa. Walang gustong sumubok kung totoo nga ba ang banta nila, at yan din ang dahilan kung bakit gustong magkaroon ng Iran ng nuclear weapons. Pero kahit may nuclear weapons, hindi nito kayang protektahan ang isang rehimen mula sa sarili nitong mamamayan. At habang pabawas ng pabawas ang mga kaalyado, napipilitang solusyonan ng Russia ang sarili nitong gera at problema sa ekonomiya mag-isa. Habang tumatagal, lalo lang lalaki ang pressure at posibleng gaya ng Iran at Syria, bumagsak rin ang rehimen ng Russia. Kaya ang pagbagsak ng Iran at Syria ay hindi lang dagok sa foreign policy ng Russia. Isa rin itong salamin na nagpapakita ng posibleng mangyari sa hinaharap ng Moscow kung magpapatuloy sila sa ganitong landas.